lugar, kundi Wala. pinalawak lamang at nahulog ito sa Pilipinas. Okay, Oo. basahin natin ang talata na masusumpungan mga kapatid. Tulungan niyo ako. Sabi dito sa Genesis 2 verse 8. Ayan. Sabi dito, at naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden, Ganda. sa dakong silangan. Okay. At nilagay niya roon ang taong kanyang nilalang sa Eden. So kung ating susundan yung pagpapahayag, ibig sabihin, Alin dyan ang silangan? dito sa Eden sana ang dito sana yung Eden sa Pilipinas kung itong silangan. Silangan doon iisa. Ay, ayun ang tanong Oo. doon. Oo. Tanong. Okay, yan ang tanong. So, ang tanong doon, kasi yung aking pinapaliwanag, 4611, prophecy, sabi ko Pilipinas. Ngayon, may binasa ka dyan, yung Eden nilagay sa silanganan. Kung babasahin niyo po yan, may description dyan eh. Yung Eden, nandun yung River Euphrates, yung Gihon River, yung apat, is din. Nagtataka nga ako, brother, dito eh. Bakit may silanganan na doon? Eh, kung ang Eden ang sentro nun. Di ba? Nilagay daw, dako silanganan. Ito lang kapatid yun. Kung nasaan matatagpuan yung mga ilog ng Gihon, Pison, Euphrates, apat na river yon, nandun ang location ng tinatawag na Eden. May mga ilan ako nga nasuri na sinasabi nila na ito pong location ng Eden nung araw ay nasa bandang Turkey. Nandiyan sa mga lugar po na yan. Kasi nandun po nagmula yung mga ilog ng try nyo pong i-search yung mga kapatid. So yun yung silangan na tinutukoy dyan. Iba din po yan. Ito sa binabasa ko, kasi prophecy yung binabasa ko kapatid. Sige, walang problema doon. Ayan. Okay, pangalawa po, isa na lang. Isa pang tanong. Sige po. Isang talata po ang ating babasahin sa 3 verse 24. Ano at itinaboy ang lalaki? Sundan nyo mga kapatid. At inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kirubin at isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Anong tanong? Anong tanong doon? Doon pa rin. Ibig sabihin, Siguro ang tanong doon, Brother Larry, tutulungan na kita. sige, tutulong. Brother Jeff, tulungan natin. Sige, sige, sige. Ang tanong doon, yung bang silangan doon sa Genesis at yung silangan doon sa Isaias ay iisa? Sagot, Brother Jeff. Ay, Okay, hindi po. Kasi yung po nga sa binabasa niyo po doon, silangan lang ng Eden. Kumbaga, parang ganito lang eh, yung bahay natin may apat na sulok din yan. May nakaharap sa silangan at may kaharap sa kanluran. Pero hindi nangangahulugan na yung silangan, pag sinasilangan, ay buong bayan na ng Paggulaw, silangan. Ganun lang po yun. Eden lang yan. So ang Eden, mayroong north, may south, parang Pilipinas. May south, may north, may lahat ng bansa pwedeng ganun. So ang Eden isa sa ganun. Sige, nakadalawa na rin talaga. Sige po. Sige, sige. Sandali. Ako lang ako. Nais ko lang mga kapatid, i-share ko yung aking karanasan. Ano? Magdodrawing lang ako dahil ako po ay aktual na naikot ko na ang buong mundo. Ano po? Dahil ang aking biyahe ay international. Titisting tayo para experience ito eh. Para makita nila yung talagang tunay na konteksto sa Biblia. Ito po. Okay. Ito po ay ayon sa ating pag-aaral sa globo ito po ay north. Ito po ay south. At ito po ang sinasabi natin silangan. Ito po ang west. So, sa ating pong panahon ngayon, ayon po sa GMT, sa Global Mean Time, yung ginagamit natin, tayo po ay nakabase sa 0 degrees. Yan po ay nagsisimula sa Europa. Hanapin natin dito ang London. Tayo magdo-drawing, mula po dito sa 0 pataas, yan po ay tinatawag na mayroon po yung 90 degrees. At mula po dito sa sentro, ito po ay sinasabing mayroon din po siyang 90 degrees.